Muli ay magandang hapon sa inyo lahat mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating talakayan. May time na ba? Okay. Dito po patuloy tayo sa ating pag-aaral sa hapong ito. Nakaset na ba yung time? Start na? Okay, maraming. Patuloy tayo mga kapatid sa ating talakayan sa hapong ito patungkol sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Inulit po natin na may mga dokumento na nagpapatunay sa lahat ng pangyayari at hindi yung mga side na mga issues na hindi pa nakasaad sa dokumento ang kailangan po natin bigyan ng pansin. Kanina po ay napag-usapan natin yung bang parang ang IMS pinagmamayari ng star. Mga kapatid, inulit ko po ang sinasabi ko kanina. Noong panahon pa lang iyon, wala naman palang property ng star. Paano ngayon pagmamayari ng isda, yung IMS na may property na? Kung talagang yun ang totoo. Kasi hindi naman po talaga nag-uusap sila na gamitan natin ang OFDA kasi pinagmamayari ng kahit kanino yung grupo isa. Hindi po. Wala pong separate organization noong panahon yun. Paano po pagmamayari ng isa, yung isa na walang mang separate organization? Ang maliwanag lang po mga kapatid, nung sila po ay nagpa-register sa 1929, ang nakaregister po, International Missionary Society of the Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. Yun po, napakalinaw, napakaliwanag. Ngayon kanina, tapos na tayo doon, dumating na tayo sa 1945 na na-resume yung normal religious activities. Yun ang sinabi ko kanina. Kasi, parang lumalabas baga na dahil sa hindi binalik yung registration, ay hindi pa rin natin tatanggapin yung resumption na binigay ng gobyerno. Yung ba ang ibig natin sabihin? Magdiliman tayo, balik mo niyo muna yung registration, balik niyo muna yung property, ganun ba? Wala po tayo sa lugar para gawin yun. The most important thing that we have at the time is that, or was that, I mean, the registration was not discussed at the time. However, there was a resumption of the normal religious activities of the International Missionary Society. Niresume na po yung normal religious activities. Maliwanag po yung normal religious activities. Hindi lang po sinasabing religious activities. Kaya nga lang, I would not jump into a conclusion that the registration as well was resumed kasi wala po o hindi po nakasaad verbally doon po sa resumption kung pati ba registration ni resume. Ang sinabi lang po, normal religious activity. Ngayon, 3 years after the resumption, nagkaroon po ng GC meeting sa Holland. Ito na po yung panahon kanina na sinabi po ni Brother Hines. Number 4 po na discussion was the case of Nicolisi and Rick. Sino po si Nicolisi and Rick? Ito po sila, si Nicolisi po ay isa sa pumirma sa registration ng IMS noong 1929. Isa po siya sa pumirma. Ibig sabihin, si Nicolisi po ay member ng IMS. Isa po siya sa pumirma nung pinaregister ang pangalang IMS of the Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. Ang nangyari po sa 1948, we have found out that Nicolisi and Rick made a rebellion. Made a rebellion. Yung po nasa minutes. Hindi po ito gawa-gawa. Bakit po? Delikado po ang desisyon yan. Sino tayo para baguhin ang kasaysayan nila dati na hindi pa man tayo pinanganak noong panahon niyo? It was found out, sabi po dito,
Sa minutes po ng 1948, ang sabi po dito, number 4, the affairs of Brethren Nicolas and Rick with regard to their conduct toward the leadership of the General Conference was fully discussed and the following decision was adopted. It was decided. Hindi lang po yung sinasabi-sabi ni Mueller, kagaya ng narinig natin na dahil sa gusto ni Nicolas magpangiting, galit si Mueller. Kasi kung si Mueller lang, hindi walang problema yun. May delegadong magdi-decide. Ano magagawa ng isang tao kung magdi-decision yung delegado? Na mali yung ginagawa ko ba? Hindi nag-reveal si Nicolas. O ano magagawa ngayon ng isa laban sa lahat ng delegado? Ano na naman sasabihin natin dito? Napagkaisahan na naman. Hanggang kailan tayo ganun, mga kapatid? Sabi dito, we consider that what Brethren Nicolas and Rick have undertaken against the leadership of the General Conference, and especially against Brother Mueller, is insurrection. We deem it to be absolutely necessary that both brothers make a public confession before the conference. Ngayon, dito na. Number 5, after earnest prayer and admonition. Nakasaka dyan, pasensya di makita. By various delegates, the brothers recognize. Kanina po sabi, well, for the sake na lang sa kapayapaan. Anong ibig sabihin ng kapatid? Wala kang ginawang mali. For the sake of kapayapaan, aaminin mong ginawa mo talaga yung sinasabi ng delegado sa'yo. Delegado ka. You are not representing yourself. You are representing those churches who elected you as a delegate. Tapos ngayon, bigla ka na lang sasabihin mo doon, inamin ko na lang yan for the sake of hindi ko naman talaga ginawa yan. Yung bang ibig sabihin? Ano sabi dito? The brothers recognize that they had ear. Ano yung nirecognize nila? Talagang nagkamali sila. Ano? For the sake of peace? Nagkalungkot na mga kapatid. Ibig sabihin, nagsinungaling sila ngayon dito. O paano ngayon magiging tama si Nicolas? Sinungaling pala siya. Wala naman pala siyang ginawang kasalanan. Inamin niya meron. Anong tawag doon? Pagsisinungaling. Ganun ba ang gusto natin i-portray dito ngayon? Ayaw ko yung mga kapatid. The record stands as it is, that they have heard and asked forgiveness. Ang kagandahan ng sa Iglesia ng Panginoon, wala pong personalan. When they asked forgiveness, anong sabi? They were exonerated. Sabi mo dito, sila po ay kinatawad ng delegado. Amen? Ang pinakamaganda kasi sa loob ng Iglesia walang personalan. Inamin nila sila nagkasala. They were exonerated. Pinatawad po sila. Katunayan, pinatawad si Nicolas. Siya po at that meeting ay napili bilang bilang Secretary of the General Conference. Under the presidency of Brother Carlos Cusel, who garnered a total of, I think, 15 votes, no? Dito naman sa election, mababasa po natin na si Brother Cusel ay meron po siyang number 35 po sa kanilang election. Brother Cusel was able to garner 15 votes, Mueller 8 votes, and Brother Nicolas 3 votes. 26 delegates voted. Ibig pong sabihin, he was at the time, or Brother Cusel at the time was elected to the office of the President. Ngayon, number 48, number 55, mababasa niyo po yan mga kapatid, na si Brother Nicolas ay napili o ay pinili ni Cusel na magiging secretary. Ngayon, at that meeting as well, kasi ito malaking issue ito, kasi pagdating sa 1951, marami nag-question, bakit si Cusel daw ang sinaghawak ng treasury na president siya? Ano palang nangyari sa 1948? Number 55,
It was decided. Sino ba yung nag-decide? It was the delegates who decided for the present Brother Cosel take over the office of the treasurer and that Brother Nicolici is secretary until a definite settlement. Meron pa lang kailangan i-settle kay Nicolici, pero pinili pa rin siya bilang magiging secretary. At saka si Cosel po, inaproban ng delegado to take charge of the office of the treasurer. That was what happened. It was a decision of the delegate. Hindi po yung decision ni Brother Carlos Cosel. That was the delegate's decision. At this meeting as well, was discussed the case of Brother Otwell of the American Union, including Otwell and Dorsey. And a letter decision was made in the committee. Ngayon, 1948, kapili ko sila. May napansin ba kayo mga kapatid? Wala ko sila, hindi po sila nag-discuss na baguhin ang pangalan. Hindi po sila nag-discuss kasi kung normally, granting without admitting, tatanggapin natin, nadidisolve na tayo, nung kinalik, ayaw natin tanggapin kasi parang galit yata tayo sa salitang IOS. Dapat sa meeting na ito, pinag-usapan nila, magpipili tayo ulit ng pangalan kasi wala na tayong pangalan. Wala po. At this meeting. Ang pinag-usapan po nila, we decided that the North America as the future headquarter of the General Conference. Yun po ang kanilang pinag-usapan. Na, in the future, ang Amerika po ay magiging, future headquarter of the General Conference. Ibig sabihin, i-transfer yung headquarter from Germany to Amerika. Ngayon, nagpili sila ng executive committee in the names of Cosel, Mueller, Nicolici, Corkman, Moraro, Laverick, and Kistner. These 7 brethren were chosen as an executive secretary. And the executive secretary at this time was empowered to revise the constitution and bylaws of the movement. Okay? Ngayon, siyempre, napili na si Cosel na presidente. Yung ipapadalang mga sulat para kay na Dorsey, para kina Well, na napag-desisyon na nila at that meeting na may ginawang hindi maganda sa iglesia at kailangan nilang ma-discharge. Sino nang pipirma doon? Kasi siya na yung bagong na-elect. Si Cosel na bilang president. Pero hindi po sarili niyang desisyon yun. Desisyon yun ng delegado. Ngayon, sabi dito, pagdating ng 1949, ito po yung sulat, pinadala ni Cosel. Hereby dideclare niyo that the National Missionary Society of the Seventh Adventist American Union, the set in Denver, conform our Constitution on page 22, is dissolved by the General Conference. That its two leaders, Dorsey and Well, are disfellowship. Ano pong ginawa ko 1949? In line with the decision of the delegates in 1948, they decided to send a letter stating that the American Union was or is dissolved and that their leaders are disfellowship. Sino pong dissolve? Ang church. Ngayon, ito na naman. Granting without admitting na is-done na sila noong 1948, bakit nila pinakialaman ang IMS? Bakit sila yung mag-dissolve kung is-done na sila? Tatanggapin natin yung argumento kanina. Bakit nila pakialaman yung IMS na is-done naman pala sila sa 1948? Wala naman pala ang IMS. Ito yung sinasabi ko kanina. Yung na-dissolve lang talaga ay sa July. Binalik pa. Yung sa Amerika po, IMS pa rin. Ito po makikita niyo IMS pa rin. Alam niyo ba? Baka siguro ito yung sinasabi kanila ng rubber stamp. Ano yung ba nangyari, Tinatakan po ng General Conference of the Seventh Adventist Reform Movement, crash yung mga address. Baka ito yung rubber stamp.
Baka lang, hindi man ako sigurado kasi hindi na tayo nakakita ng ginawa nito. Pero ano po ang dinisolve? Ngayon, na-dissolve na naman ang American Union. Ang tanong, na-dissolve na ba din yung nasa German at sa ibang lugar? Wala pa rin. Yun lang. Yung sa, meron siyang address na sa Denver. Bakit po? The two discharge minister A.W. Dorsler and Weld, together with brothers C. Cramel and Stabile, are obliged to return all property belonging to the American Union, together with the treasurer's books and balances to the General Conference. Sa baba, the two discharged brethren, A.W. Dorsler and Weld, have no more legal or moral rights to further use the name given by the General Conference. Sino pong nagbigay ng pangalan nito? General Conference. Anong pangalan ang binigay? International Missionary Society of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Sino nagbigay ng pangalan? GC. Anong pangalan binigay ng GC? IMS. Yung dalawang tinatalakay na kapatid na nag-rebelde po, wala na po silang karapatang gumamit pa sa pangalang IMS. Kasi po, bakit? Rebelde na po sila. Ibig palang sabihin, rebelde lang ang hindi pwedeng gumamit ng IMS. Kaya ako'y nagtataka, bakit galit tayo sa pangalang IMS? Anong indikasyon nito? Matanong lang. Kasi rebelde lang ang pinagbabawalan. Bakit ayaw natin gamitin? Bakit parang gusto natin yung dissolution na nangyari sa 1936? Anong impression meron? Nagtatanong lang naman ako, kapatid. Maliwanag po mga kapatid, yun lang pong nag-rebelde at pinagbawalan gumamit. Kung wala na pala ang pangalang INS, bakit pa nila pagbawalan? Sabi ko, sige, gamitin niya, hindi naman namin yung ginagamit. Bakit pa pagbawalan? Kung wala na sa 1949. Ang galing na pong intindihin, given po yung reason nun. Kung tayo po ay totoong nagbabasa, maintindihan mo natin, bakit nila pagbawalan kung hindi naman pala nila ito ginagamit? At totoo mga kapatid, yun pa rin ang kanilang ginagamit. Ayaw nilang madungisan, kaya yung mga nag-rebelde, pinagbawalan gumamit ng pangalan na yun. Yun po ang maliwanag. Nandun po, given yung reason eh. Pagbabawalan mo, ang isang tao gumamit ng pangalan na hindi mo naman ginagamit, anong karapatan mo? Napagbawalan siya na hindi mo naman yan ginagamit. Ganun po kasimple intindihin yun mga kapatid. Ngayon, kasi ang reason, nandito naman ako, for many years, these brethren have been engaged by the General Conference, but due to their rebellion, they have been discharged. Ang rason po nitong dalawa, bakit hindi sila papagamitin ng pangalan IMS? Kasi po rebellion yung kanilang ginagawa. Maliwanag. Kaya, magtatanong tayo, bakit kaya ayaw natin gamitin yung IMS? Okay, magpatuloy po tayo. Sa 1949 din, salamat. Sa 1949 din, ay in-empower yung executive committee. Sino nga yung executive committee? Cosell, Mueller, Nicolisi, Corkman, Moraro, Labrit, and Kissler. Anong gagawin nila? They're going to revise the constitution of the movement and to include, sabi mo doon sa authorization na binigay sa kanila, and to include some points of doctrines that have been discussed in that meeting that they have conducted in yung nag-meeting po sila sa Buta. Ngayon, ito, we, the undersigned delegates of the General Conference, empowered Executive Committee, is President, Vice President, Secretary to revise the Constitution of our movement. Sino po ang mag-revise? Executive Committee. Tingnan natin nung nag-revise na. Sino ba ang inuutos ang pumunta sa Amerika para i-transfer ang headquarter doon? Si Nicolisi po, ayon sa approval noong 1940. Ngayon, nung nandoon na si Nicolisi, anong nangyari? Hindi kasi niyo makita, kaya wala rin sa isa yung ano. Una, dinisfellowship si Dorsler at saka si Weld. Dahil sa rebellion.
Pangalawa, ipasubmit yung property. Ngayon, ang panatong nangyari, ito na, revision of the Constitution. Yung sa latter part po yan, yung sa dulo. Tignan nyo, sinong pumirma dyan? Una, President Carlos Cosel. Pangalawa, Nicolisi. Pangatlo, members of the committee. Jean Nicolisi. Sino yung Jean Nicolisi? Asawa po yan ni Domitro Nicolisi. Pangapat, Charlotte Wassenmiller. Sino po yung si Charlotte Wassenmiller? Hindi po membro ng Executive Committee. Pangapat, G.H. Menger. Membro ba ng Executive Committee? Hindi po. Pangapat, panglima. Ay, hindi. Pang-anim, A. Wassenmuller. Member ba? Hindi po. Ilma Insminger. Membro ba ng Executive Committee? Hindi po. Ibig sabihin, sa napiling Executive Committee, ilan na yung pumirma? Sa 7 napili, ilan yung pumirma? 2 lang. Yung 5, hindi po membro ng Executive Committee. Ito ba ang revise? Ito ba ang inutosan mag-revise? Ito ang 5? Hindi po. Ano po nangyari doon sa ginawa nila? Ano ng pangalan? Ang sabi nila, the name of the headquarter of the denomination is Seventh Day Adventist Reform Movement General Conference. Ano ng pangalan daw? Isdar na lang. Nandiyan ba yung IMS? Wala na. Kung ito pa ang ginamit na nila ang SDAR dati ba, bakit sasabihin pa nila ngayon dyan? Kung sino pumirma? Hindi po membro ng Executive Committee. Ano po nakasaad sa dulo? The above articles are subject to amendment only by the decision of the General Conference delegates. Ano daw sabi nila? The above amendments are subject to the above articles are subject to amendment only by the decision of the General Conference delegates. Ano yun pa daw yung above documents? Ano pa daw? Subject to amendment. Sino mag-amend? Delegates. Kasi ang decision body wala po sa committee kundi nasa delegates ng General Conference. Kailan po ang susunod na delegates meeting? 1948. Kita na susunod? 1951. Ang tanong mga kapatid, na-approval na ito, na-amend ba ito ng delegates ng 1951? O hindi. Sino pong nag-approve? Kasi hindi mag-deciding body yung committee. Ang deciding body po sa church ay ang delegado. Hindi man deciding body ang committee. Ngayon, sinong delegado ang nag-approve dyan? Okay, doon tayo sa 1951. Nais ko lang ipakita sa inyo, mga kapatid. Ito ang sabi ni Nicolesio, regarding the change in the Constitution. Ito ay sinulat ng February 20, 1951. February 21, 1951, before po ang session. Sabi niya, regarding the change in the Constitution, the committee has no such a power, but it can only be done through and by the full assembly of the delegates of the General Conference. Regarding the change in the Constitution, the committee has no such a power, but it can only be through and by the full assembly of the delegates of the General Conference. Yung change sa Constitution, hindi pa daw yun. The committee has no such a power, but only by and through the full assembly of the delegates of the General Conference. Ngayon, dadako tayo kung na-approve ito. Sana makita ko rin sa inyo, yung execom na napili po sa 1948 I mean, sila po yan. Yung pong pumirma doon, yun ako. Yung po ang sinuhin ng mga membro. Yung po, hindi po yan membro. Maliwanag po, asawa po yan na Nicolisi. Kaya kung sa atin pa ngayon, sa government, ang tawag doon is self-serving. Ang tawag po doon, kung sa gobyerno ngayon, ang tawag po dyan, self-serving. Nasabi nila, may abogado naman na nagsabi na I personally translate the above amendment to Brother Jose, isang attorney. Pwede anong pakialam natin kung din sa amendment niya? Alam ba ng attorney kung sino yung nagpiling executive committee ng church natin? The issue here is not about translation. It is about who was chosen to stand as an executive committee of the church. Maliwanag po yan. Matuloy tayo mga kapatid. Ngayon, ang nangyari nito, sinabit nila po ito sa state of California. Na hindi pa
na pag-usapan sa full session of the delegates. Siyempre, in terms of no tawag dito, legality, kagaya ng sinabi kanina, tatanggapin yun ng gobyerno. Kasi hindi naman alam ng gobyerno kung sino yung napiling executive committee. Kung sino yung allowed sana na pumirma. Ang importante, yung requirements ng government, na-meet mo na may pumirma. At least 7, siguro. Yun natin sinasabi. Pero 7 lang kasi silang pumirma. So yun na po, ang registration ng 1949. Approved na ba yan ng delegates? Hindi pa po. Kasi hindi pa po sila nakapag-meeting as delegates of the General Conference. Executive Committee lang po yung gumawa niya. Kasama si Brother Jose. Tanong, may kasalanan ba si Brother Jose? Absolutely yes. Bakit? Because he allowed such thing to come into the church. Nagkamali talaga siya. Alam naman niya kung sino yung napili. Alam niya yung Executive Committee niya. Bakit niya inalaw yung mga tao? Ayoko na sabihin, may mga nagsasabi dati, hindi naman alam niya kung sino yung pumirma, kasi yung pumirma siya, ayoko yun. I would say, nagkamali siya. Bakit sobrang tiwala niya sa kanyang sekretary, na hindi na niya tinignan, na pati asawa pala ng sekretary, ay pumirma doon, na hindi naman siya executive. Ngayon, patuloy tayo. Dumating ang 1951. Dito. Pagdating ng 1951, saan ba yun? Hindi ka muna. Okay. Pagdating mo ng 1951, nag-meeting na po sila. Dito pa lang sa pakalawang PowerPoint. Hinati ko kasi sobrang bigat. Mabagal. Okay. 1951 na po tayo. Meron ba executive committee meeting nangyari sa May 1? Sa panahon ngayon, sa point number 5 ng kanilang pag-uusap sa executive committee pa ito, hindi pa ito delegado. The President, who is also a treasurer, gave his report. Kasi niya in-approve siyang treasurer noong 1948. Ngayon, anong nangyari sa financial report? Yung po financial report na permado ni Jose. Kasi may mga issue po na meron daw kababalaghan sa treasurer's report. Tingnan nga natin yung record, mga kapatid, kung may kababalaghan ba. Ito po ang nangyari. May 11, nung mag-meeting na talaga ang delegado. 1951, the work of Brother Cosel as treasurer was appreciated. Ang sabi sa minutes, appreciation was voted on the work of Brother Cosel as treasurer. Kung may problema sa report ni Brother Cosel, bakit ina-appreciate ng delegado? Ano na naman issue natin dito? Pinagkaisahan naman. Kasi lahat sa kanya pumabor. Gano'n naman ang issue. Pero ang nangyari talaga, kapatid, na-appreciate yung work ni Brother Cosel. I-appreciate ba kung may kababalaghan sa report? Pagbihira naman itong mga delegadong ito, in-appreciate patuloy yung may kababalaghan. Malinaw, kapatid, nandiyan naman yung report, nakita ninyo. Ngayon patuloy tayo. Sino pala ang may problema dito sa treasury? Mamaya makikita natin. Na-session sila, meron pong 25 delegates. Sabi dito, pinag-usapan po nila, nakausapin nila yung delegate ay yung mga brother from the North American Union, yung British fellow noong 1949. Ay, so ito yung diretso, mga kapatid. Kasi wala po pong problema dyan eh. Wala naman pong nag-aaway talaga dyan. Pagdating dito, diniscuss po ang matter ni Brother Kisner sa May 9. Bakit po? Kasi po, inopen po ni Brother Laverick yung personal na case ni Brother Kisner. Ano pong declaration ni Brother Nagulisi sa case ni Brother Kisner? Ang sabi po niya noong 1950, the case is in the past and is already forgiven. Yet, Satan might use this case to spoil the influence of the world. Nagkakalungkot lang po, kung gumamit po ng kaso ni Kisner para sirain ang gawain ng Panginoon na sinabi ni Nicolas mismo, si Satanas lang ang gagamit yan, sila break po yung gumamit ng kaso.
Ngayon, dahil doon, nag-resign po si Kisner sa kanyang mga responsibilidad and even his being a delegate, nag-resign po siya. Ngayon din, si Brother Cosel, gusto din niyang ma-relieve sa kanyang office as president. Relieve. Sinabi ng iba, gahaman daw si Cosel. Bakit niya gusto ma-relieve kung gahaman siya? May 9 pa. Ganun po kasimple. Bakit po niya gusto ma-relieve kung gahaman naman po siya pala? At saka si Brother Wheeler din, gusto niya ma-relieve. Nandiyan po yan sa minutes. Ngayon, pagdating po mga kapatid, sa May 10, pinag-usapan pa rin ang kaso ni Brother Kisner. And then, nasettle na po yung delegates number na 25. At sa point 9 po ay na-question ang credential po ni Stewart as delegates. Sino po yung si Stewart? Yung po kasama ni Nicolisi noong May 20 na nagpaalam na magbasa ng 3 reports. Mamaya magigita ninyo. Ngayon, guys ko lang itong, rap lang ito mga kapatid. Kasi, dito po tayo, appreciation, kanina, na-discuss ko na po yan. Sino po may problema sa treasury? Dito na po. Ang may problema pala sa treasury ay si Brother Nicolisi. Kasi secretary po siya, meron pong pera na hindi niya niremit sa treasury, tapos ay nag-open siya ng another account. Bagaman pinangalan niya sa SCAR, sa General Conference, hindi po yun normal kasi hindi po siya treasurer. Ibig sabihin po, ayaw ko namang magawa ng assumption. Meron po siyang binabalak. Bakit mag-open siya ng account na may treasurer naman? Ang tanong, wala kasi siyang tiwala. O, ngayon, lumalabas, wala pala siyang tiwala. Kita mo, nagsasama sila, treasurer siya. Si Cosel, secretary siya. Presidente rin si Cosel. Yung palang secretary, walang tiwala. Anong tawag doon? Kaya na pong mag-isip. Siya pala yung may problema sa treasury kasi po may hindi sila niremit. Kasama niya si Lavrick. Itong si Lavrick, ang nag-open naman ang kaso ni Kisner. Si Lavrick doon, instead na i-remit niya ang pera doon kay Cosel, doon niya binigay kay Nicolisi na hindi man treasurer si Nicolisi. Yun po ang problema sa treasury. Hindi po yung report ni Cosel. Therefore, according to report, many hours were lost because of the discussion. Yun po ang katotohanan kasi andyan ng minutes. Ngayon, matuloy tayo. Pagdating ng May 14, pinapirma po si Lavrick at saka si Nicolisi na yung pera po na kanilang tinago ay kailangan na nilang ibigay kay Cosel. Pumirma po sila na ibibigay ko na ito sa treasurer. Pero pirma sila kasi sila po yung may problema talaga sa treasurer. Hindi po si Cosel, si Nicolisi. Yan o, pirma sila. Si Cosel naman, sa baba, hindi ko na napakita yung pirma. Nagbigay din siya ng declaration na tatanggapin niya yung pirma. Tinago nila to at saka ni Nicolisi sa other account in the name of the General Conference. Ngayon, patuloy tayo. 25 delegates. Ito na, nag-usap na ni Dorsler. Ayaw ko nang banggitin yan. Kasi at that meeting, na napag-alaman ko na bakit pala nag-reveal din itong tatlo dahil pala sa action ni Brother Nicolisi. Kung may magtatanong mamaya, pwede natin basahin ang report sa May 16. So ngayon, didiretsuhin ko na. Ilang minuto na sabihin niyo sa akin? 11 na lang? Okay. Ngayon, ipapatuloy ko na. Pagdating po ng May 20, didiretsuhin ko na ito. Mahaba-haba ito. Ito na. Pagdating ng May 20, ito po si Stewart, temporary secretary, nagtanong ko siya kung pwede ba siyang bumasa ng 3 reports. Ang nangyari mga kapatid, yung first 2 reports were accepted. But yung pangatlong report na mabasahin niya was rejected. Bakit po? Kasi ang laman po ng report na pangatlo ay unknown po sa mga delegadong iba. Hindi po alam. Ano po laman ng third report? It was a declaration. Mamaya, kung sino yung gustong bumasa ng declaration, makikita po niyo ang laman po ng declaration is
indirect na pagpahayag nila na sila ay mag-rebuild na sa current leadership. Yun po maliwanag. Kaya nung pinabutuhan ulit, nung babasahin ba yung declaration, nung pinabutuhan, majority of the delegates ayon sa report, decided not to hear the declaration. At dahil doon, galit itong si Nicolisi, Stewart at mga kasamahan. Nagprotesta po sila at lumabas. 11 po silang lahat. So, 25 minus 11, ilan na lang po? 14. Doon po sila sa COVID na may kalapitan lang din sa session hall na kanilang binayaran. Ang nangyari, hinihintay ngayon silang bumalik. Simulatang bumalik, ayaw nang bumalik kasi sabi nila, we are in the right at the beginning of a new beginning of the reform movement. Yung po ang dahilan, bakit nagkahiwalay? Hindi po dahil sa pangalan. Ang rason po dahil galit sila, hindi basahin ang kanilang declaration. Maski po sa reply nila nung sinulatan sila ni Kusel. Galit po sila, bakit ayaw na basahin yung kanilang declaration? Ngayon nagka-split. Ang inisip ng 40, kasi sabi ng mga, ewan ko ngayon, kung marinig natin, nagpalamig lang na doon sa grupo. Alam niyo ba mga kapatid, ibang klaseng pagpalamig po ang nangyari. Nung hapon po, umalis po sila alas 11. Nung pagkahapon, alas 2:30 po, ayon po sa nakasulat, sila po ay nag-meeting at nag-elect ng nominating committee ang 11. Ano po yun? Nagpapalamig? O magpipili ng bagong opisyalis na hindi alam ng kanilang kasamahang iba? Nagpili po sila at ang kagandahan kung nangyari sa kanila, sabihin ko na lang kagandahan, ay nung nakalabas sila, sinicure nila ang lahat ng money and property. Sinicure po nila lahat. Kasi yung lahat ng mga papers, secretary sinukuloy sila doon sa kanya. Sinulatan nila po, telegram, monies and properties, sinicure po nila lahat. Walang kaalam-alam itong kasamahan nilang 14. Nakulimbat na pala yung mga properties ng iglesia sa pagitan ng 11 delegates. Tapos sabi nila, supported tayo by 9 millions. Wala naman po papunay na supported sila ng 9 millions. Kagalabas ang supported tayo. Ang nangyari mga kapatid, kinabukasan, abay napili na si Nicolisi, President, walang eleksyon. Walang eleksyon nangyari kasi nag-eleksyon po sila actually is May 24. May 21, kung di ako nagkakamali. May 21 or May 22. 22, I mean. Para po magiging fair. Nais ko pong basahin. So, May 22. Ito na po. Nicolisi, President. Wala pa bang election, President na. Anong impression nito? Kalalabas lang. Hindi pa siya nakapag-lay down doon na sekretary. Nung lumabas lang, 2 araw, President agad, walang eleksyon. At anong ginawa nila? The registration of the movement was discussed and accepted. Sino bang nag-discuss ng registration sa 1949? Na-down na lang. Yung pong nag-rebuilding 11 delegado, hindi na po natalakay ng buong delegasyon ng Bayan ng Diyos. Bagkus sila na lang 11. Ano ba? Preparation for Bulletin number 1 began. Ibig sabihin, bagong-bago po sila. Bulletin number 1 po. Ang dami na pong bulletin na na-issue ang GC before 1951. Bagong-bago po. Ngayon, the Act of the Corporation was read and adopted. Saka pa lang po sila nagbasa at inaccept nila yung Act of Corporation, yung pinaregister sa 1949. Ni Nicolisi mismo. Kaya pala nag-open na kagad siya ng account na hindi alam ni Kusel. Sabagay, assumption ko lang naman. Note na. Personal ko itong assumption. Ngayon, si Tabitha Erlitz na nagiging asawa ng anak ni Nicolisi ang siyang nagiging sekretary. Si G. Nicolisi na asawa ni Nicolisi, member ng kaniyang committee. Si Garby, si Wasil Miller, lahat po na pumirma noong 19. Ay, din naman lahat. I think 1, 2, 3. Tatlo sa pumirma na hindi elected noong 1948
ay ginawa ni Nicolese membro ng kanyang committee. Klaro-klaro po. Ngayon, nagiging watak-watak ang iglesia ng Panginoon dahil sa kanilang ginagawa. Anong ginawa nila? Inimbestigahan daw nila yung decision ng 1948. Yung na-declare ba si Nicolese na rebellion. Anong sabi nila? And it is believed that the action was without right and unjust. Kita nyo na? Kung sino po ang nagtamper ng mga dokumento, walang iba sila po ni Nicolese. Sa 1948, maliwanag, na-declare po silang rebelde, umamin po silang nagkasalag sila. Sa 1951, sinabi nila, yung desisyon doon, mali yun, 5 minutes na lang. Ngayon, hiwalay na, dalawa. 1951. Pagdating ng 1967, kasi sa 1951, sabi po ng mga ISDARM na hiwalay na sa IMS. Yung wala ng IMS, yung SDARM na lang. Sabi nila, 1951, tama po sila. Pagdating ng 1967, ano pong declaration nila? Ng American Faith Conference ng ISDARM. Sabi nila, many of us, for a number of years now, have been convinced that the separation which occurred during the 1951 General Conference session was tragic, unwarranted, and wrong. Ano na yung ginawa nilang separation ng 1951? Tama o mali? Masabi nila, mali. Tragic, unwarranted, and wrong. Kaya nga ako nagtataka, bakit sa Pilipinas ngayon, tama na yung ginawa noon, samantalang yung mga leaders nila sinasabing, mali. Nakapagtataka. Umamin pa nga si Nicolese, kaya nga pumirma siya ito, humingi po siya ng sorry. Dahil yung ginawa niya daw, hindi naman pala nakasolve sa problema, mas lumala pa. Ibig sabihin yung ginawa ni Nicolese, nagpalala sa problema sa bayan ng Diyos. Pwede pa paano natin sasabihin ngayon sa totoong bayan ng Diyos? Nagpalala nga sa masamang sitwasyon. Hanggang po sa 1993, last po na meeting, confession, inamin po nila, sila po yung nag-organize easily. Minamadali po nila yung pag-organize. Hindi daw yung dapat sana mangyayari kasi mali. Nandiyan po sa confession sa 1993, 1992, kung di ako nagkamali. Pero mga kapatid, ganun po ang kasaysayan ng bayan ng Diyos. Yung 14, dineclare nilang mali kasi sila daw yung 11 ang tama. Ilang taon lang, 15 years in the making, biglang umamin kami ay mali. Ngayon gusto nilang bumalik. Ito, sumulat sila, unification. Ano unification ang dinidiman po natin ng ating iglesia? Unification on the Reformation which the Lord brought in 1914. Ano pong nandun sa 1914? SDARM o IMS? IMS po. Yun lang po. Pero bakit po hindi nagkaisa? Dahil po may demand ang SDARM. Kung mamaya, pag magtatanong kayo, babasahin ko yung demand. Anong demand nila? Dadagdagan namin yung committee ninyo ng 5. Isa doon sa idadagdag namin 5 ay kilalaning Vice President. Ano ibig sabihin? Yung Vice President natin tatanggalin para sa bumalik na umaming mali. Sabi tuloy, may pride kasi ang IMS. Mga kapatid, sino may pride? Yung babalik na may dalang kondisyon o yung babalik kanila? Saan mo dito may pride ngayon? Kaya maasa ko sa Panginoon na makikita natin ang realidad ng mga bagay. Hindi ako naniniwala na gustong bumalik ang mga ISDARM makipag-reunite dito sa IMS kung ito ay mali. Bakit sila makipag-reunite? Pagod na sila sa tama? Gusto na nila magiging maligid? That's illogical. That's illogical. Kaya mga kapatid, sana makikita mo natin yung katotohanan sa bayan ng Diyos. Hindi ba ito sinasabi dahil galit kami sa inyo? I just want to emphasize things because I wanted everyone to know what is the truth. Kung kayo po may mga pagdududa, pwede nyo basahin yung mga archives ninyo. Nandun po lahat ng mga records. Si Nicolese, umaming nagkasala. Mali yung ginawa nila. May umamin pang nagano kami, deceive kami.
na-receive kami noong 1951. Ang daming inamin nila, hindi lang nagkakaisa because of the condition of the skull bago sila bagay. Kaya mga kapatid, nawa ang pagpapala ng Diyos ay mapa sa atin. Hindi man siguro magtatapos ang diskusyon sa araw na ito. Namaasa ko na ito ay maglalagay ng isang stamp ng katanungan sa ating buhay. Bakit at bakit nangyari ang lahat? That will lead us to dig deeper into the truth. Nandyan po ang IMS. Nandyan po kami. Kung gusto niyong magtanong, we are more than willing to answer any questions. So long as it is recorded in the pages of history, in the protocols, in references, and all documents that are available in our office from the General Conference down to local church. Next, bless you. Amen.